Blue? Ganda yun ah.
Hindi ang tagumpay, yaman sa buhay, hindi katanyagan ang aking inaasam. Hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Mahal kita, Panginoon. Mahal kita sa buhay ko. Sa'yo lang magiging ko. Sa'yo ako ay susunod. Sa'yo, Panginoon. Hindi karangyaan o ang kaalaman, hindi karangalan ang aking inaasam. Hindi ang biyaya o ang pagpapala, hindi lahat ito pagkat Jesus, ikaw ang mahal ko. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay pasimulan. Tayo po ay nangyayan. Hallelujah. Glory. Mahal kita sa buhay ko, Ginoo. Yes, Lord God. Hallelujah. Glory. Sa'yo lang magiging ko. Sa'yo ako ay susunod. Mahal kita, Panginoon. Yan ang po, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Sa buhay ko, Glory. Hallelujah. sa'yo lang magiging ko. Sa'yo ako ay susunod. Sa'yo, Panginoon. Yes, Lord God. Hallelujah. Let us pray at tayo po ay manalangin sa ating pasimula at siguro inyahan ko si Brother Ryan na mag-pray sa ating opening prayer. Tayo po ay yumuko at manalangin. Manaming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Yes, Kami po, O Lord, ay taus-puso, O Lord, na nagpupuri, Father God. Nagpapasalamat, O Lord, na nagpapakumbaba sa inyong harapan sa hapong ito, Father God. At tunay nga, O Lord, nagpapasalamat kami sa lahat ng mga biyaya ninyo, Father God. Pagpapala, O Lord, na ibinahagi niyo po sa bawat isa sa amin, Father God. At lalong-lalo na po, O Lord, sa bawat araw na ginagabayan niyo po kami sa aming mga trabaho, Father God. Kung wala kayo, Father God, alam namin na tunay nga, Lord, na sa biyaya niyo lang kami nakakapit, Father God. Kung wala kami sa inyong mga palad, Father God, ay hindi namin alam kung anong mangyayari sa amin, Father God. At tunay nga, O Lord, narito po kami, ang bawat isa sa amin, Father God, ay tunay nga na inaalay sa inyo ang aming buhay, Father God, ang buong puso, sipan, Father God, kaluluwa, Father God, ay tunay na inaalay namin sa inyo, Father God, sa hapong ito, O Lord, upang papurihan namin kayo, Father God, sa espiritu at katotohanan, Father God. Tunay nga, O Lord, na napakalaking pribilehiyo, O Lord, na mapabilang sa inyong mga pinili, Father God. At tunay nga, O Lord, sa pagpili niyo sa amin, Father God, ay muli naming tunay na masuklian ito, O Lord, sa paglilingkod namin sa iyo, Father God. Tunay nga, kulang ang aming labi, Father God, ang aming buhay upang ibayad sa inyong mga kabutihan, Father God. Kung parati niyo kaming laging iniingatan, Father God. Salamat, O Lord, na sa pagpili niyo sa amin, Father God,
ay tunay na nakita niyo po kami, Father God. Hindi kami ang nakakita sa inyo, Father God, kundi kayo, Panginoon. At lahat ng yan, O Lord, ay sa biyaya niyo lamang, Father God. Kaya, O Lord, dalayan po namin sa aming pagpupuri ngayon, Father God. Nawa, O Lord, make us worthy, Father God, at pagpatawan niyo po, O Lord, maging kaliit-liit ang nakita niyo mga hindi ka nais-nais sa amin, Father God, sa aming pag-iisip, pananalita, Father God, ay tunay nga, O Lord, na nilalatag namin sa inyong paanan ang lahat ng yan, Father God, upang sa ganon, O Lord, ay maging karapat-dapat kami sa bawat salita ninyo, Father God, sa bawat araw na pinagkakalob niyo sa amin, Father God. Kaya, O Lord, nadalain po namin na kayo po ang siyang mag-take control ng servisyo niyo, Father God, at igapos niyo po, O Lord, ang mga espiritu na hindi naaayon sa inyo, Father God. Bagkus, O Lord, ay malaya kami at may kalayaan kami, O Lord, na may puri kayo, Father God, at maitaas, O Lord, ang kadakilaan niyo, Father God, sa gabing ito, Father God. Kaya, O Lord, dalayan po namin na kayo po ang siyang mag-ingat sa bawat isa na parating pa lamang na mga kapatiran namin, maging sa online, Father God, kung paano niyo i-bless kami, Father God, ay kayo rin po, O Lord, ay mag-bless sa bawat isa na parating pa lamang, maging nasa online, Father God, dahil we believe na isang espiritu ang aming pinaglilingkuran, Father God. Kaya Lord, maraming salamat po, Father God. Kulang ang aming labi upang papurihan kayo, Father God, pasalamatan sa kamanga-mangha niyong gawa para sa amin, Father God. Lahat ng kapurihan, pagdakila, kataas-taasang papuri, itangi sa inyo lamang. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Palakpakan si Lord. Ayan. At patuloy tayong umawit ng masayang awit sa Panginoon at iyan mo natin sumid doon. Amen. Shalom, bride. Palagpan natin ating buhay na Diyos. Ay magpuri. Hallelujah. Amen. We've got the power. Bro. Nakailaw. We
solid future mo. The Bible tells of a city is prepared for His chosen ones who would overcome and by His word prevail. The gates are made of pearl. The streets
Salamat sa Panginoon. Meron ba? Sister Peg, God bless you. Gusto kong magpasalamat kay Lord sa kabutihan niya sa kaarawan ng aking nag-iisang apo. Tunay na dinadakila ko si Lord at binigyan niya ng kalusugan. Tunay na napakasaya niya ngayon. At sa kaarawan din ng anak ko ngayon, si Isaac. Tunay na dinadakulo ka sa Lord. Maging sa kanina tuwang-tuwa kami mag-asawa dahil sabi ng anak kong si Gamaliel, Ma, candidate na daw sila sa graduating. Kaya tuwang-tuwa kami na mag-asawa. Sabi ko, maraming pagsubok. Pero salamat sa Panginoon. Sabi ko nga sa kanya, ang board, bahala na si Lord niya. Kasi minsan yun ang pag nag-board ka na tapos ka na nga mag-board ka. Sabi ko, bahala na si Lord niya. Walang imposible sa akin niya. Kaya dinadakila ko siya. Hindi pa ba umahon? Hindi pwede. Jesus, banal na pangalan, Ikaw ang tagapagligtas. Salita mo ay di kukupat, ang pag-ibig mo. Jesus, tunay kang ang totoo, sapat ang pagpapala mo, kahangahanap ka Kristo. Pasalamat ko'y sa'yo. Purihin, purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Purihin, purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Purihin, purihin at sambahin, O Diyos, ang iyong kalwalhatian. Jesus, kami patawarin sa mga sala namin, sa aming mga suliranin. Ikaw ang gabay namin. Purihin, purihin at sambahin ang iyong dakilang pangalan. Purihin, purihin at sambahin sa Espiritu at katotohanan. Purihin, purihin at sambahin, O Diyos, ang iyong kalwalhatian. Salamat sa Panginoon. Amen. At bless you sa awit na yun. At meron pa bang nais? Brad Glenn, God bless you. Good morning, bride. Also na, salamat ako sa Panginoon kasi
maganda yung pasok ng 2021 sa family ko. Lalo na sa akin na since January 1, sa bahay na kasi ako nag-work talaga. So yung opportunity binigay sa akin ng mama is solid sa 5 years na binigay sa amin ni Lord ng Sister Vibe ko yung last anniversary kids namin. Kaya binibiro ko yung Sister Vibe ko eh. 5 years ka na pala nagtitis sa akin. Binibiro ko lang siya. Pero yung sa 5 years na nakabukod kami, talagang totoo pala na pag tumapit kay Lord, siya yung gagawa ng paraan talaga. Kasi kung paraan ko lang, naisip ko lang na parang hindi ko kaya talaga. Pero sa 5 years na survive kami, na kung di ako na malapit sa parents ko, ako lang talaga. Kasi, tama yung sinasabi ni Pastor na once na yung nag-asawa ka, dapat talaga nakabukod. Kasi, hindi matututo, parang hindi ka matututong bumangon, tumayo sa rin mo pa pag nakakapit ka sa magulang mo. Pero yun, sa 5 years na yun talagang nasasalamatan ko siya, binigyan niya ako ng anak. Tapos, basta yung nakasurvive kami ng 5 years na nasa piling lang ni Lord talaga. Kaya binabalik ko lahat ng kapurihan sa kanya. Amen. At Bishop, Bergen. At tunay na napakabuti natin Panginoon. At mayroon pa bang nais? Bago tayo dumako sa ating mga kaloob. So kung wala na ay siguro ay tayo dumako sa mga kaloob at diretso na tayo sa Word of God. Tayo mawit ng The Windows of Heaven. Amen. The windows of heaven are open. The blessings are falling tonight. There's joy, joy, joy in my heart, for Jesus makes everything right. In Him my old darker garment, He gives me a robe of pure white. I'm facing today on the manna, and that's why I'm happy tonight. Kahit may lahat, lady at let's praise na ating mga pagkaloob at siguro Inyakos Bernards na manalangin sa pagkakaloob. Hallelujah, tayo manalangin. Father God, tunay na nagpapasalamat kami ng malaki sa iyo, Father God, sa mga oras na ito. Panginoon, o higit sa lahat, yung desire na pinagkaloob mo sa puso namin na hindi forsake ang assembly, Father God. Salamat, Panginoon. We believe, Father God, sa biyaya mo lang kami, Panginoon, ay nakatayo. At sa oras na ito, Panginoon, ihanda niyo po kami sa salita mo, Panginoon. Huwag niyo pong hayaan na ang bawat sa kataga ng salita mo, Panginoon, na lumalabas sa pulpito, Lord, ay lumagpas lamang sa aming mga ulo. Naway ito magkaroon, Panginoon, ng buhay, maging realidad po sa bawat isa sa amin, Panginoon. At huwag niyo pong pahintulot na mga salitang lumalabas sa iyong bibig, Panginoon, sa gabi ito ay malihis o hindi tumama sa salita ng propeta. Ay pahintulot niyo po kung papaano inihayag mo sa aming pastor. Ang inihayag mo sa aming propeta ay siyang mananatili, Panginoon. Dahil naniniwala kami sa salita mo lamang, Panginoon, ang lahat ay katotohanan, Father God. Tulungan niyo po kami sa salita mo dahil ay dito kami irarapture, Panginoon. Dito kami ibabody change. Sa salita mo, Panginoon, mapagtagumpayan namin ang lahat ng pagsubok na kakaharapin pa namin, Panginoon, sa mundo nito habang hindi pa po kayo dumarating, Father God. Kaya, Father God, naway ang mga salitang ito ay mahalaga sa amin. Pahintulot niyo po na ito ay aming maintindihan upang ito ay aming mga sandata na humarap, Panginoon, sa kaguluhan sa mundong ito, sa mga pagsubok, Father God. Bigyan niyo po kami ng clear understanding, Panginoon. Na we believe, Lord, you are the author and finisher of our life. Kaya ang lahat po na dito, Panginoon, ay nasa iyong mga kamay, Panginoon. Bigyan mo lang po kami ng understanding sa iyong mga mensahe sa huling kapanahunan. At salamat din, Lord, sa mga salapi na pinagkaloob ng inyong mga nobya sa gabing ito. Ito'y basbasan niyo, Panginoon, na magamit sa inyong ministry, Father God. At ang mga kamay na nag-abot nito, ibalik mo po ang siksik-liglig na pagpapala sa bawat isa, sa bawat pamilya, sa bawat nobya mo, Panginoon. At sa gabi nito, huwag niyo pong hayaan na ma-disturb po kami ng anumang espiritu na hindi naayon sa inyong
gawain ngayon, Father God. Hayaan niyo po maging ang mga nasa online, Panginoon, huwag po sila ma-interact ng kung ano-anong gawa ng kaaway. Kung paano niyo po kami i-bless ngayon sa gabing ito, ganun din po sila, Father God. Kaya naniwala kami ang bawat ng biyahe iisa sa iyo, Panginoon. Kaya minsan pa, naway maging mapuspos kami sa iyong mensahe ngayon, Panginoon, maintindihan namin, at uuwi kami, Father God, sa iyong bahay na may baong kagalakan, Father God, dahil sa inyong salita. Kaya ang lahat ng ito, Ama, ay aming samot dalangin, binabalik namin sa iyong papurit, pasalamat, in the name of our Lord Jesus Christ, name we pray. Amen. Amen and amen. So tayo po ay magdiling na tayo at tayo magiting sa awit bago po ibigay sa pastor. Amen. Jesus will enthrone you. Hallelujah. At muli ay ating i-prepare ating mga puso sa pakikinig ng salita natin Panginoon. Hallelujah. Sing this song. Jesus, we enthrone you. Yes, Lord. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. And as we worship, feel the throne. Amen. And as we worship, feel the throne. And as we worship, feel the throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Sing once again. Hallelujah. Oh Jesus, we enthrone you. We proclaim you are King. Standing here in the midst of us, we raise you up with our praise. As we worship, feel across our and as we worship, feel across. And as we worship, feel across. Come, Lord Jesus, and take your place. Hallelujah. Tayo po ay manatiling nakatayo. Bumasa tayo ng ilang scripture. Ito po sa ating mga Bible sa Mark chapter 10. Okay, at beginning sa 21st or 17th verse to 21. And when he was gone forth unto the way, there came one running and kneeling down to him and asked him, saying, Good Master, what shall I do that I may inherit eternal life? Jesus said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, and that is God. Thou knowest the commandments: do not commit adultery, do not kill, do not steal, do not bear false witness, defraud not, honor thy father and mother. And he answered and said unto him, Master, all this have I observed from my youth. Then Jesus, beholding him, loved him, and said unto him, One thing thou lackest. Go thy way, and sell whatsoever thou hast, and give to the poor. And thou shalt have treasure in heaven, and come and take up thy cross and follow me. And he was sad at that saying, and he went away grieved, for he had great possessions. Amen. At ang ating tema ay leadership. No? Yan po ang ating subject ngayon at tayo'y mag-pray. Let's bow our heads. Diyos naming banal na makapangyarihan sa lahat, sa gabing ito kami po ay dumudulog sa iyo, humihingi ng iyong habag, biyaya at pagpapala sa mga tekstong ito, na kami po ay aliwin mo at patuloy na palakasin sa mga mensaheng yan na inihatid mo, Panginoon, sa iyong alipin.
At ikaw ang magbigay ng katugunan sa lahat ng mga prayer requests, sa lahat ng mga kahilingan, Lord, ng iyong mga anak. At patuloy mo kami, O Diyos, na i-comfort sa mga salitang ito sa panahong mabagabag, sa panahon ng pagsubok, at sa mga panahon na ito na aming kinakaharap. Salamat, Lord. Hallelujah sa mga salitang ito. Maasa kami't nananalig sa iyong biyaya at habag ngayong gabi. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Tayo po'y makaupo na. Gandang gabi sa lahat ng kapatiran. Yun din yung mga nasa online ngayon. At hindi nagkaroon ng pagkakataon na makaparito. Ating talakayin itong subject na follow me or leadership. Okay? At ito po mga kapatid ay sa time ni Jesus Christ na kung saan ay sa kanyang pagtuturo, merong mga tao na kung saan ay gustong matuto, gustong malaman ang mga salita ng buhay. Okay? Kaya isang mayaman ang lumapit sa kanya, isang rich young ruler. Okay? Ang lumapit sa kanya at nagsabing, Master, how can I inherit eternal life? So, ibig sabihin, pag lumapit ka ng ganun sa Diyos o sa isang guro, ibig sabihin, wala ka pa nito. Diba? Tinatanong mo, paano ba ako maneuver? Paano ba ako ma-born again? Ibig sabihin, hindi ka pa born again. Diba? Yan po ang kahulugan. So sa kabila ng kanyang mga pinagdaanang relihiyon, pinagdaanang experience, ay meron pa rin siyang emptiness, kakulangan, no? At hindi kayang punan, di ba, ng kanyang salapi, di ba, ang buhay na walang hanggan, di ba, hindi niya kayang bilhin. Kaya niyang, kaya mong bumili, sabi nga, di ba, kaya mong bumili ng orasan, pero hindi mo kayang bilhin ang time. Kaya mong bumayad sa doktor, pero hindi mo kayang bilhin ang healing. Kasi lahat yan ay nakadepende sa Diyos. At sa iyong kayamanan, sa iyong salapi, pwede mong bilhin ang lahat ng pleasure sa mundo, pero ang real peace of mind, hindi mo mabibili. Hindi kayang bilhin ang anumang salapi. Ang tinatawag na real peace of mind. Pleasure, alam natin, ang pleasure ay panandalian. Diba? Ngayon, bukas, wala na. Mamaya, wala na. Wala ka ng satisfaction. Pero yung may peace of mind, meron siyang satisfaction. Dahil satisfied siya, mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon. At yun po ay hindi kayang bilhin ng anumang salapi. Can you say amen? Naniwala po ba tayo ron sa kasabihan na yun? Kaya ito pong mayaman kasi kung wala na itong kakulangan, hindi na lumapit sa Panginoon. Diba? Kasi ang kanyang lalapitan, hindi naman napakalaking Bible school or diba? Ang kanyang lalapitan ay isang hamak lamang na guro. Diba? Na kung saan mag-humble siya at magtatanong siya ng mga bagay-bagay. Kaya alam ng Panginoon naman ang nararapat na sagot para sa young rich ruler. Nang siya'y magtanong. Diba? Una, sinabi ng Panginoon, obey the commandments. At kaagad-agad sinabi ng binatang mayaman na nasunod ko na po lahat yan, Panginoon. So yung mga basic, mga fundamental, nasunod niya na lahat yung mga moral values. So isa lang bagay, mga kapatid, ang kulang, sabi ng Panginoon, sell all thou hast, give to the poor, and follow me. No? Nahati sa tinatawag na dalawang kautusan. Diba? Sell all thou hast, give to the poor. Alam po natin ang kahulugan ay brotherly kindness. Diba? Pangalawa, mga kapatid, ay deny yourself, take up thy cross, and follow me. Yun na po mabigat, mga kapatid. Yun na po yung pinaka-highest commandment. And na-divide sa dalawa yung pinag-uutos ng Panginoon. At dun sa dalawa na yon, dun sa una, kung talagang magsasakripisyo siya, baka pwede niya pang gawin. Diba? Na mamigay. Diba? Tumulong sa mga tao. Maraming mayayaman, nagagawa yan eh.
Pero ang pinakamahirap gawin, yung come follow me. Diba? Take up thy cross. Yan na, diba? Cross na. Ayaw na po ng marami. Kasi ang cross, ang iniisip nila doon, pasanin. Diba? Suffering. Sa iba, ang cross ay kapahamakan. Pero sa mga mananampalataya, ito'y kapangyarihan. Paki-check mo nga, brother. 1 Corinthians 1:18 yata. For the preaching of the cross to them that foolishness ay ito ay, sige nga, 1:18. For the preaching of the cross is to them that perish foolishness. But unto us which are saved, it is the power of God. So sa young rich ruler, foolishness ang cross. Kasi ang nagre-reflect sa isip niya, cross, pahirap, pasakit, pagtitiis, pagbabata. Diba? Kaya marami pong hindi maka-step dito sa mensahe dahil yun kagad ang nakikita nila. Diba? Bago lumapit sa iyo, sasabihin, totoo ba sa inyo na bawal mag-pantalon? Ganyan, no? Nag-interview muna yun. Totoo ba sa inyo na mahigpit? Cross kagad ang naka-mindset sa isip ng tao. Pero sa believer, sa binhi, ang cross, mga kapatid, ay kapangyarihan. Nila na mga nagsisisampalataya. Paano po naging kapangyarihan ng cross, mga kapatid? Sapagkat yun ay buhay. Diba? Tingnan natin. Balik mga Brother Ryan sa talatang yun. Ganda yun, yung 1:18. For it is written, hindi, sa 1:18 ng Corinthian, babang konti. Yan. For the preaching of the cross is to them that perish, sa mga napapahamak, ay kamangmangan. But unto us, tayo yun, binhi o past tense, which are saved, it is the power of God. Tayo po, mga kapatid, na naligtas na doon sa tinatawag na Kalbaryo o Krus, taglay-taglay na natin yung kapangyarihan ng Diyos. Diba? Meron na tayong refuge sa mensahe. Fortified na tayo, mga kapatid, ng salita niya. Kasi ang pangangaral ng cross sa atin ay kapangyarihan. Diba? Over the gates of hell. Pero sa mga napapahamak, diba? Sa kanila ay kamangmangan ito. Kaya yung young rich ruler, hindi niya kaya, mga kapatid, na lakaran. Hindi niya kayang i-give up, diba, ang lahat dahil kay Kristo. Pero yung mga binhi, ano ang statement nila, kagaya nila Peter, Panginoon, iniwan na po namin ang lahat. Diba? Nawala ng aming mga kaibigan. Nawala ng aming mga magagandang posisyon sa trabaho. Iniwan na kami ng lahat ng aming mga barkada. Saan pa kami pupunta? Can you say amen? Pero dito, sa young rich ruler, mabigat para sa kanya, mga kapatid, ang talikuran. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang kayamanan, ang kanyang experience. Diba? Hindi niya kayang gawin lahat yun, isakripisyo kay Kristo. Kaya yun po, mga kapatid, tinurn down niya yung tinatawag na hinihingi niyang eternal life. Diba? Ibig sabihin, ang panukat niya ay ang kanyang sarili. Ang leadership na gusto niya, yung leadership na natutunan niya. Pero kung naghanap talaga siya ng tunay na leadership, hahayaan niya na yung Holy Ghost ang mag-lead sa kanya. Can you say amen? So, hindi po 100% yung kanyang pagtatanong tungkol sa tinatawag na leadership. Kasi leadership yun, Lord. How can a man receive eternal life? How can I inherit eternal life? So, siya po ay nagtatanong ng leadership. Diba? Nagtatanong siya ng tinatawag na tamang pangmuna. Pero nung sagutin na siya, tinurn down naman niya ang leadership ng Holy Spirit. Kaya leadership po ng Holy Spirit yun. Kaya nang sagutin siya ng ating Panginoon, sell all thou hast, give to the poor, come follow me. Take up thy cross. Di niya nakaya, mga kapatid. Sundin yung leadership ng Holy Spirit. Di ba? Umabot siya sa ganong tanungan.
Diba? Yung first pull, second pull, lumampas na. Third pull ka agad yun. Diba? Pero kung yun ay bitawan mo sa bride, tatanggapin nila yun. Kasi sila ay binhi. Nancy, there is nothing to quicken. Sa harapan ng binhi, yung mga ganong pananalita, quickening yun eh. Diba? Lahat naman po tayo humarap sa ganon turning point. Diba? Ako, nung pagharap ko sa mensahe, nakarinig ako ng bakbak ng talagang mga mensahe. Kung hindi mo tatanggapin ngayon, paano mo natiyak na bukas, diba, ay makakarinig ka pa? Diba? Hindi mo na alam eh, diba? Yun, Panginoon, kung ito na ang chance ako. Although marami pa akong reservation, marami pa akong gustong gawin, pero kung ngayon na ang pagtawag na ito, at talagang ikaw ang tumatawag, i-give up ko na. Kaya ganun pong naganap na pagtawag sa ating lahat. Can you say amen? Hindi natin pinagmatigas ang ating mga puso. If you heard His voice, harden not your heart. Can you say amen? Kasi the more na tumanggi ka sa isang beses, sa susunod nun, mas matindi na yung tanggi mo. May breaking na yon. Diba? Unang tanggi mo, naku, busy ako. Sa susunod na tanggi mo, meron ng hihimay na yon. Busy ako kasi meron na akong ibang inaatenan. Tsaka mas nalilinawan ako doon. Ganun na yun. Ahantong ka na sa ganun. Kaya mahirap na sa pagkakataon ng Panginoon tumawag, palampasin mo yung kanyang pagtawag. Diba? Kaya itong young rich ruler, nagtatanong siya ng leadership, pero nung sabihin sa kanya ang tunay na leadership, tinurn down niya. Can you say amen? Kaya kadalasan sa mga man of God, mga kapatid, sila ay nasa leadership ng Spirit. Can you say amen? Ginaid sila ng tinatawag na leadership ng Holy Spirit. Kaya itong young rich ruler, yung mga background na kanyang pinagdaanan, ito po, mga kapatid, ang nagpalayo sa kanya sa Panginoon. Diba? Kasi sa rason niya, Panginoon, lahat po ng mga sinishare mo, pagdaanan ko na po lahat eh. Diba? Ibig sabihin, lahat ng mga mechanics, mga kaalaman, moral values, since youth, yun mo yung statement niya, since youth. Ibig sabihin, inaaral na sa kanya yun, yung mga ganung bagay. So, ang nire-require niya ngayon na kasagutan ay third pull. Diba? Eh, binigyan siya ng Panginoon ng third pull. At doon siya nalaglag. Can you say amen? Kaya, pagdating sa leadership, mga kapatid, ang lahat ng mga tinawag ng Panginoon ay hindi magre-reject po sa leadership ng Holy Spirit. Amen. Sa first time na marinig nila to, ay bibigyan nila to ng pagpapahalaga. Tingnan natin itong 2:15 tungkol sa leadership ng Holy Spirit. But what he done? At the beginning, he rejected the leadership of Jesus Christ. His church, his intelligence, his education, and all had led him to a success. Diba? Tapos pagdating kay Christ, ano po mga kapatid, parang pahihirapin siya. Diba? Kasi lahat ng pinagdaanan niya, lahat ng experience niya, dinala siya sa mga tagumpay. Pagyaman, pagunlad. Pagdating dito kay Kristo, pahihirapin siya kasi sell all thou hast eh. Then yun ang pagbilang, buti kung ibabang ko. Give to the poor. Kaya contrary sa kanyang kaisipan. Diba? Tingnan mo yung na sipat ng prophet. Lahat ng pinagdaanan niya sa kanyang church, lahat ng pinagdaanan niya experience, sabi nga lead him to his success. Pagkatapos nang ma-meet niya itong rabbi, yung guro, paghihirapin siya. Diba? Mauuwi sa wala ang lahat ng kanyang ginawa. Kaya speechless siya. Diba? Nakayuko siya at naawa ang Panginoon sa kanya. Kapag doon niya na i-turn down ang biyaya ng Panginoon. Kaya his intelligence, his education,
and all had led him to a success. All the Jews loved him. Grabe ang kanyang popularity. He gave to them. He helped them. He might have done this, that, or the other. But you see, he rejected the leadership of Jesus Christ. The eternal life. Amen. That the Bible said, he said, thou fool, tonight, your soul is required. Tingnan mo, kinonekta ni Brother Branham yung young rich ruler doon sa isang rich man. Alala niyo yung istorya ng rich man. Tingnan natin sa 2:17. And now, we find him the next place. Nakita natin siya, di ba? Sa susunod na yugto, in hell, lifting up his eyes and seeing that beggar that he turned out the street in the bosom of Abraham. What a fatal mistake. How that the churches had been all right in the way that they went, but they still had not had eternal life. Can you say amen? Kinonekta, mga kapatid, ni Brother Branham, yung young rich ruler, dahil alam mo yung statement ng young rich ruler, o kaluluwa ko, magpakasaya ka. Kasi ang estado mo, wala ka ng paglagyan. Diba? Kaya inaangat mo na magtayo pa ng panibagong, ang tawag dito, yung storehouse o kamalig. Siguro yung kamalig niya, isipin yung kamalig, yung laki-laki ng kamalig. Diba, sa Bulacan, nakita yung kamalig, yung pinagdausan doon. Napuno ng bigas, napuno ng... Nung mapuno, mga kapatid, wala na siya mapaglagyan, gusto na naman niya magpagawa ng kamalig. Eh sabi ng Panginoon, o hangal, ngayong gabi, kukunin na ang iyong kaluluwa, ang iyong buhay. Kaya sa 2:17, yung sumunod na yugto, now we find him, the next place, in hell na. Lifting up his eyes and seeing that beggar that he turned out the street in the bosom of Abraham. Baliktad. Yung beggar na umaasa lang, di ba? Sa mga nalalaglag, mga kapatid, ibig sabihin, yung mga nalalaglag na biyaya, yun din niya na pinapansin. Umaasa lang yung beggar na yon. So kabaliktaran yung beggar ang nandun kay Abraham's bosom. Nasa paraiso. Yung young rich ruler, nandun sa hell. Kaya ang statement niya, Amang Abraham, di ba? Nakita niya si Abraham doon, ipadala mo, di ba, sa aking mga kamag-anak, yung tinatawag na mga mensahero. Sabi ni Abraham, pinadala na sa kanila. Di ba? Kahit ang isa pang bumalik, buhat sa mga patay, ay hindi na rin sila maniniwala. Kasi nakita niya yung hirap na kanyang pinagdaanan. Diba, yung sufferings. Kaya makita natin, mga kapatid, na magpalad talaga, mga kapatid, ang bride sapagkat ang salita, hindi niya binibigyan ng second chance. Diba? Sa unang pagkakataon lang, mga kapatid, ay kanya nang i-accept. At hindi niya ite-turn down, mga kapatid, ang salita. Kasi sabi ng prophet, may tama siyang panala. Diba? Pero ang church filter, tinan mo, kinonect niya yung message sa church filter. Every church has got a filter. And that's right. They filter ones that comes in, and they let a lot of death into. Kaya yung young rich ruler, pinilter niya, mga kapatid, ang rabbi doon sa kanyang church background. Doon niya pinilter, mga kapatid. So kung may gagawa at gagamit ng ganyang panala, hindi mo po matatanggap ang kabuuan. Correct. Diba? Kung hindi God's filter ang gagamitin mo sa mensahe, diba? Hindi mo matatanggap ang fullness ng mensahe. Kasi po, mga kapatid, kakaiba yun, diba? Sa ating karnal na kaisipan. Yeah, how could you ever draw a denomination through God's filter? How could you do it? How could you draw a bob-hair woman through that filter? Tell me, how could you ever draw a man, a woman that wears slacks through there when it's an abomination for her to put on a garment pertains to a man? See, God's filter could catch her.
cuts her out there. It will not let her come in. But the church has got their own filters. So I say that there is a thinking man's filter, and that's God's word. And it suits a holy man's taste. And that's right, a holy man, not a churchman, but a holy man. Yung holy man, meron siyang panlasa. Diba? Ito ay aakma sa kanya ang panala ng Diyos. Diba? Pare-parehas naman ang mensahe nating narinig. Pero para sa ating panlasa, okay yun. Diba? Kahit may pit, kahit may rebuke, diba? Kahit medyo struggle, may birth pains, para sa atin, okay yun. Pero sa iba, mga kapatid, hindi ka makapagbitaw ng mabigat-bigat na mensahe. Diba? Tuturuan ka ng member, pastor, pwede ba? Prosperity gospel lang. Huwag mo nang pansinin yung aming mga personal life. May mga ganyang membro, mga kapatid. Lalo kung yan ay matatagal na, susulatan ka niya, lalo bibigyan ka ng mga love letter niya. Sabihin sa'yo, pastor, na-heart kami. Diba? Pastor, parang kami tina-target mo. Pero mga kapatid, ang bride of Christ, diba? Sakto sa kanilang panala, mga kapatid, ang bawat rebuke ng salita. Amen? Hindi nila yon tatanggihan. Kasi hindi ang church filter ang ginagamit nila. Hindi ang self-will ang ginagamit nila. Ang ginagamit nilang panala, mga kapatid, ay ang panala ng salita ng Diyos. Oh, glory to God. Hallelujah. Kaya makita natin, mga kapatid, sa pasimula pa lang, nais talaga ng Diyos na yung leadership niya ang masunod. Pero laging ang mga tao ay humihiwalay sa leadership ng Diyos. Kaya bumasa tayo ng isa pang mga quotation tungkol sa businessman na ito. Now let us take another rich young businessman, a ruler with the same opportunity that this man had. Ano bang kaibahan niyan, mga kapatid? Dito sa isang businessman na ito na ating pag-uusapan. And accept it. And he accepted the leadership of Christ. Now, there's two of them in the Bible that we're going to talk about. That one we see, that refused it. Now, let's take this man, another rich young businessman and ruler, and he accepted the leadership. Sino kaya to? The scriptures tell us about this fellow. If you want to mark it down sa Hebrews 11:23 to 29, sino yun? Si Moses. Moses, by faith, refused to be called the son of Pharaoh, Pharaoh's daughter, choosing rather the supper, the afflictions of God, esteeming the reproach of Christ greater treasures than all the treasures of Egypt. Mo? Alam niyo po ba ang kalagayan ni Moses? Nang hinayang si Pharaoh sa kanya eh. Kasi lahat ng qualification na kay Moses na para maging next Pharaoh. Hindi yung tunay na anak ni Pharaoh. Diba ang napupusuan niya na magsusunod, na magiging heir to the throne. Alam niyo kung sino? Si Moses. Pero sa kabila, mga kapatid, ng mga opportunity na yon na nakaumang kay Moses, tinurn daw niya ang riches ng Egypt. Tinurn daw niya ang popularity ng Egypt. Diba? At inaccept niya, hindi naman blessing, ang suffering. Diba? Ng pagiging Hudyo at suffering na kanyang dadanasin sa pagtanggi niya sa treasures of Egypt. Basahin mo yung quote, di ba? Choosing rather to suffer the affliction of God. Di ba? Minagaling niyang mag-ano ng putik. Tawag dito. Masa ng putik, ng clay. Eh, pinagtatawanan siya ng iba na Moses, di ba? Heir to the throne. Ba't pinili mo yung ganyan at pakibagayan yung ganyang mga tradisyon ng mga Hudyo kaysa sa pinapangako sa iyo ni Pharaoh? Naawa nga si Pharaoh sa kanya. Diba? Binibigyan pa siya ng second chance ni Pharaoh, baka makapag-isip-isip ka pa. Balik lang. Pero talaga merong clear-cut decision si Moses na tinanggihan niya, mga kapatid, ang treasures of Egypt. Esteeming the reproach of Christ, ang pagbabata tungkol kay Kristo,
greater treasure than all the treasures of Egypt. Mga kapatid, ang Egypt po, ang standard ng Egypt, parang superpower sa time na yan. Diba? O, parang Amerika. Diba? Siya na ang susunod na magiging presidente ng United States of America. Pero tinurn down niya yon, nakisama siya sa bayan ng Israel na maging tagamasa ng putik. Diba? Kaya hindi niya na, mga kapatid, hinangad ang mga kayamanan at treasures ng Egypt. She accepted eternal life. Moses esteemed the reproach of Christ greater treasures than all the treasures the world had. And Moses esteemed that the greatest. Now, this rich man didn't. Moses was a rich. Nakaranas din siya, mga kapatid, ng... Kasi may mga tao po, pag nakatikim na ng ganyang kariwasaan sa buhay, ayaw na. Okay na ako dito, kontento na. Eh si Moses, bumalik uli doon sa pagiging alipin. Diba? Young ruler to become a Pharaoh, he was Pharaoh soon, Pharaoh's son. Kasi yung anak ni Pharaoh, tinuring siyang anak. Tama, mga kapatid? And was heir to the throne. And he looked out to the impossible, a bunch of mud daggers, a bunch of slaves. But by faith, he saw the promise of God through the word. And his people would sojourn in a strange land for 400 years, but will he brought out by mighty hand. And he esteemed that, hallelujah, greater riches than all the treasures of Egypt. For he forsook Egypt, not knowing where he was going. He was led by Christ. He forsook. Amen. Talaga naman, maaaring sabihin, paano siya niled ni Christ? Pastor, wala naman si Christ doon. Sabi ng Corinto, yung batong sinundan ni Moses ay si Christ. That rock was Christ. Diba? Kaya sa mga ibang intellectual, impossible yun. Wala na si Christ. Sabi sa Corinto, yung rock na yon ay si Christ. Na kanya sinundan. Can you say amen? Hallelujah. He had his foot on the throne. He could been the next Pharaoh in Egypt, but he esteemed the reproach of Christ. The reproach to be called odd one. He called the fanatic to take his place with the mud daggers and fanatics because he seen that the hour that Scripture as promised to be fulfilled was there then. Ganun din po tayo, mga kapatid, di ba? Nakita natin ang oras ng pangako ng kasulatan nito ay dumarating. Yeah, let's follow the leadership of the Holy Spirit. Lahat ng mga tinatawag na servant of God, guided sila ng leadership ng Holy Spirit. Amen. Nilid sila maging ang prophet, di ba, sa ating kapanahunan. Di ba? Laging leadership ng Holy Spirit ang kanyang sinusunod. Ang prophet din po ay nagkaroon din ng tinatawag na access sa mga denomination. Nagkaroon din siya ng access sa mga tinatawag na mga great supporter. Di ba? Yung mga tinatawag na heroes ng tinatawag natin ng mga denomination. Pero pinili niya pa rin, mga kapatid, na mag-suffer dahil sa mensahe. Kung mananahimik ang propeta, mga kapatid, magiging billionaire siya. Niriregaluhan siya ng Rolls Royce. Diba? Pinakamahal na sasakyan sa buong mundo, Rolls Royce. Diba? Kaya hindi niya yung tinanggap, mga kapatid. Yung offer, tinurn down niya. Kaya lang, pag tinanggap niya yon, servant siya ng tinatawag na man. Servant of man siya. And you say amen? Kasi lahat na sasabihin nun, susundin niya. Diba? Kaya nga, one time, napagbigyan niya ang tinatawag na statement ng tao, Brother Branham, ipipinance ka namin. Go to Jerusalem. Magkanda ka ng revival. Maraming mga udyong tatanggap kapag nagmensahe ka ron. Ready na ang lahat. On the way. Nangusap ang Panginoon sa aeroplano, hindi kita pinapaintulutan sa Jerusalem.
bumalik ka, nag-stop over ang aeroplano sa Cairo, Egypt, doon siya nangaral at hindi siya tumuntong sa Jerusalem. Dahil hindi naman siya yung two prophets. Hindi niya ministry na pangaralan ng mga Hudyo. Eh sumusunod siya sa leadership ng Holy Spirit. Can you say amen? Maging si Paul. Di ba? One time, sabi ni, sino to? Sino itong propeta? Si Agabus, Paul. Huwag kang pupunta sa Rome. Patay ka ron. Pupugutan ka ng ulo. Ganito ang mangyayari sa'yo, tatalian ka. Sabi ni Agabus, tatalian ka, uulihin ka. Sabi ni Paul, hindi lang ako doon tatalian, kundi doon pa ako mamamatay. Ibig sabihin, yun ang leading ng Holy Spirit sa kanya. Kung natakot siya sa sinasabi ni Agabus, hindi matutupad yung kanyang tinatawag na propesya, yung ministry. Can you say amen? At one time, mga kapatid, pinipigilan din siya ng Holy Spirit na pumunta sa certain place. Di ba? Kasi kung wala din namang tatanggap doon at re-rejectin din ang tao ang dala niya, alam na ng banal na Espiritu yun, kaya si Paul, nag-iiba siya ng direksyon. May mga ganong instances sa ministry ni Paul. Kasi guided siya ng Holy Spirit. Pag leadership ng Holy Spirit ang sinunod mo, amen, magkakaroon ng tinatawag na prosperity, yung tinatawag na mensahe. Magiging tinatawag na maalwan. Diba? Ang tinatawag na daloy. Ganon din sa ating physical na buhay. Pag hindi yan leading ng Panginoon para sa atin, mabigat. Diba? Parang maraming obstacles, hindrance. Pero pag leading ng Holy Spirit yung ating nilalakaran, smooth ang flow. Diba? At meron tinatawag na evident fruit. Paano mo nalaman na yan ay sa Holy Spirit? Leadership ng Holy Spirit. Kagaya ni Paul, may bunga ang kanyang ministeryo. Diba? Merong God evidence, God-given fruit sa kanyang ministry. Diba? Ano pa mga kapatid? May vindication ang kanyang tinatawag na mensahe. Kaya yun po mga kapatid ang sign na pinaprosper ka niya sa iyong katawagan. Can you say amen? Kaya leadership ng Holy Spirit, gagawin niyang fruitful yung iyong tinatawag na calling. Kaya know your calling and His election sure. Marami pong nag-presume. Pero ang presuming, sabi ng mensahe, ay guessing or venturing without authority, without leadership. Kaya pag presuming, hindi ka tiyak. Sumusubo ka lang. Di ba? Sa isang profesyon. Pero kapag yung tinatawag na certain ka, di ba, hindi ka sumusubok at tanda mong sundin at lakaran ang lahat ng i-required sa iyo. Kaya sabi, be certain to God. Di ba? Pag certain ka sa Diyos, certain ka sa iyong calling, handa ka mga kapatid mag-comply. Di ba? Sa lahat ng sasabihin ng Diyos sa iyo. Sa lahat ng ipapagawa ng Diyos sa iyo, handa kang sumuko. Diba? Kaya sabi nga nun, kung gusto mo ng token in these last days, walang pinagkaiba yun. Yung tanong ng young rich ruler, token yun. Lord, how can I obtain, how can I receive token in this age? Iniba ko lang yung term. Diba? Yung eternal life po doon na tinatanong niya, para sa ating panahon, token yun. Alam natin, ang token, sabi ng prophet, every word entitled you to the token. Bagamat sinabi ng Panginoon sa kanya, sell all thou hast, give to the poor, come follow me, take up thy cross. Yun na po yung token eh. Diba? Binigay na sa kanya opportunity para may apply niya ang token sa kanya. Pero tinurn down niya. Sa ating time, mga kapatid, the same din po. Ang requirement ay token. Alam natin, sa huling kapanahunan, nandyan ang angel of death. Sabi niya, I will pass over you when I see the blood. Ano po ang blood? Token. At ang blood in these last days ay nasa word form. Every word entitled us, di ba, to the token. At ang token, mga kapatid, ay passes mo sa lahat. Passes mo sa eternal life, passes mo sa rapture,
passes mo sa mga blessing at sa mga promises ng Diyos. May promises ng Diyos. Kaya lang, wala sa iyo yung token para i-possess o i-claim ang promises. Di ba? Nag-stay ka lang doon sa tinatawag na promise. He promised. He promised. Pero hindi po sapat yun na He promised. Kailangan maging entitled ka ron. Ma-claim mo yon with authority. Diba? Pag kinlay mo yon, mga kapatid, diniman mo sa Diyos yun with authority, ibibigay sa iyo ng Diyos yun. Kasi nasa iyo ang authority. Nasa iyo ang karapatan para yun ay i-claim. Diba? Kagaya na nangyari kay Caleb. Si Caleb, tahimik lang, no? Lahat nabigyan na ni Joshua ng reward. Diba? Tribe of Reuben, tribe of Benjamin, lahat nabigyan na. Nakatahimik lang si Caleb. Parang mauubos na yung promises. Doon na siya nag-speak. Diba? Mauubos na yung promises. Nabigyan na yung 12 angkan eh. Naghihintay lang talaga si Caleb na maalala. Sana maalala ako. Para bang kumakain ng isda. Sabi ng anak, naku, binaligtad na tayo. Ibig sabihin, mauubos na yung kabilang, ubos na yung kabilang side eh. Yung kabilang side, pagbaliktad, yun naman ang uubusin. Humantong sa ganun sitwasyon. Naipamigay na yata. Pero, praise God, walang umaangkin sa bundok. Kaya ni-request niya, Joshua, give me this mountain. Meron bang 2 salita si Joshua na, naku, hindi maaari. Diba? Yan ay city of God, temple of God. Binigay, mga kapatid, kay Caleb. Kasi ang type ni Caleb ay bride. Ang inihingi niya, templo eh, pyramid. Give me this mountain. Kaya kung hilingin nyo ng bride, pag mountain ang hiningi mo, parang ano yun eh, parang pyramid yun. Di ba? Stature of a perfect man. Faith, virtue, knowledge, temperance. Mapapasa iyo yung 7 virtue. Eh sabi ni Joshua, sa'yo yan. Talagang nakalaan sa'yo ang bundok na yan. Pero mo yan, mga kapatid. Meron siyang authority. Meron siyang right na hilingin yan. Kapag ang isang tao humihiling at hindi siya worthy, hindi niya masambit. Kasi hindi siya worthy. Mukhang kalabisan yata itong hinihiling ko. Magkakaroon ka ng doubt. Pero si Caleb, walang doubt. Diba? With boldness, sinabi niya, Joshua, give me this mountain. At sabi ni Joshua, mapasa iyo ang iyong kahilingan. Ganon din sa Panginoon. Diba? Kaya sabi ng Bible na seek you first the kingdom of God and all His righteousness. Pag humiling ka sa Diyos, nagawa mo na lahat ng kanyang righteousness, na-seek mo na ang kingdom ay new birth, di ba? Na-seek mo na ang kingdom, natanggap mo na ang token, natanggap mo na ang mga spiritual promises ng Diyos, then, speak. Kaya meron siyang message na, why cry? Speak. Di ba? Minsan, nagagaya tayo kay Moses, nadadala tayo ng tinatawag na kabalisahan ng sambahayan ni Israel. Nadadala tayo ng kabalisahan ni Moses. Ano ba? Malapit na maubos yung ating yung ating bigas, yung ating allowance, yung ating gas. Ano ba? Ano, may plano ka na ba ngayon? Si Mister, andyan lang, tahimik lang. Diba? Dahil hindi niya masabi, hindi niya masagot na mahina biyahe, walang offer sa ngayon, hindi niya masagot. Diba? Kaya si Moses ganun. Nung kinokompronta na siya ng sambahayan ng Israel, Moses, nauuhaw na kami. Diba? Na-spoil mga kapatid ang children of Israel kay Moses. Kasi lahat binibigay ni Moses para sa bayan. Napuno si Moses. Diba? Napuno. Dahil ang sabi ng Diyos, mga kapatid, Moses, speak to the rock. Sinundan niya yung bato mula noon, sinundan niya yung bato. Then, nang humingi ng tubig, sabi sa kanya ng Diyos, speak to the rock. Galit si Moses, nag-init siya ng ulo. Nahataw niya yung bato. Dahil sa katigasan ng inyong ulo, tingnan niyo, Kasi yung iniisip ni Moses, na
magmakaawa ka sa bato, magsalita ka, parang impossible. Lalabas ang tubig. Nahataw niya. Eh, nandun ang anointing kay Moses. Bumulwak ang tubig. May mga tao na uhaw, nag-rejoice sa tubig. Praise God, salamat sa tubig. Pero hindi sana sa ganong kapamaraanan. Hindi sana sa smitten rock. Speak lang. Bubuka lang tubig. Di ba? Sino makakatupad nun sa ating kapanahunan? Tayo. Kasi ang panahon ni Moses ay conditional covenant. Ang panahon natin ngayon ay unconditional covenant. Eh, hindi na sa pamamagitan ng rod. Hindi na sa pamamagitan ng pressure o pamimili. Speak lang with authority. At ibibigay ng Diyos ito sa atin. Can you say amen? Kaya, bibigyan din tayo ng revelation kasi baka mamaya kung ano-ano yung speaking natin. Diba? Ang Diyos din na magbibigay sa atin ng leading kung ano ang sasambitin natin. Kaya kay Sister Hattie, diba? Mga kapatid, may 3 option si Sister Hattie. Nang sabihin sa kanya ni Brother Van, Sister Hattie, speak anything. Anything na iyong speakin, ibibigay ng Diyos sa iyo. Just speak. Guided si Sister Hattie ng Holy Ghost. Andun yung sister niya na bedridden for how many years? Napagod na siya, pagpapakain, pag-aalaga, paglinis ng diaper, hirap na si Sister Hattie. Pag inangat mo yung kaldero ni Sister Hattie, hirap din. Saktuhan lang, minsan kinukulang kasi paglalabada lang yung kanyang source of income, tapos mababawasan pa yun, ibibigay niya sa tithe sa offering kay Brother Branham. Minsan ayaw nang tanggapin ni Brother Branham. At nirebuke pa siya ni Sister Hattie, Brother Branham, hindi ko sa ito binibigay. Binibigay ko ito sa Diyos. Kaya tanggapin mo yan. Can you say, kasi inisip din ng propeta, marami naman siyang supporter. Sister Hattie, wag mo na yung ibigay, kulang pa yan sa pamilya mo. Nirebuke siya ng sister. Sabi, Brother Branham, I gave this to God, at hindi sa'yo. Oh, sorry, in-accept ni Brother Branham. Then, nung ma-please ang Diyos, dahil si Sister Hattie lang ang nag-response dun sa tinatawag squirrel experience, yung creation, si Sister Hattie lang ang maingay. Nang kinwento ni Brother Branham sa kanyang Bible study sa kongregasyon na yung squirrel in-speak niya 7 times lumitaw, tahimik na ang lahat. Ibig sabihin, may totoo nga ba yun na nangyari yun na in-speak? Si Sister Hattie lang ang maingay doon sa likod na sabi, I believe that, Brother Branham. Nalugod ang Diyos. Sabihin mo kay Sister Hattie sa oras na to, hilingin niya o anong hihilingin niya. Ibibigay ng Diyos. Tapos bigla nagtawa lang yung 3 anak niya. Si Mama naman, nagpapaloko sa taong yun. Pero mo nadinig ni Brother Branham, nadinig ni Sister Hattie. O, pili. Isang kahilingan lang. Hindi hiniling niya ang yaman, hindi niya hiniling ang magandang buhay. Bibigay naman yun eh. Dahil naghihirap siya. Alam mo ang hiniling niya? Brother Branham, Lord, I want the salvation of my sons. 3 anak niya. Hiniling niya. Instantly binigay. Hagulgol yung 3 kabinataan sa likod. Nagpa-pray-request at pinag-pray ni Brother Branham at nag-accept sa Panginoon. Diba? Yun ang great, mga kapatid, na perfect at eksaktong tinatawag na leadership ng Diyos para kay Sister Hattie kung anong hihilingin niya. Pwede niyang hilingin ng kayamanan. Pwede niyang hilingin ng healing, gagaling ka, susunod may sakit ka na naman. Hilingin mo ang kayamanan, o sige, ang dami mong blessing. After how many years, kubos na rin. Nautang, nalugi sa business. Diba? Ang hiniling niya, mga kapatid, yung eternal salvation ng kanyang 3 anak. May higit pa po ba ron? Sumakto, mga kapatid, ang kanyang kahilingan. Kaya pag napiplease mo ang Diyos at piniplease mo ang Diyos, binibigay sa iyo ng Diyos ang pinaka-the best. Ang pinaka-kailangan, mga kapatid, na mangyari. And you say amen? Kaya po rin ang ating Panginoon, diba? Meron tayong guided ng Holy Spirit, leadership ng Holy Spirit, ang ating binibigyan, mga kapatid, ng pagkakataon sa ating buhay. Kaya hindi yan by chance lahat.
Di ba? Ang lahat ng nangyayari sa ating mga buhay ay kalooban ng Diyos. Leading lahat yan ng Holy Spirit. Kung bright ka, walang by chance ang nangyayari sa iyo. Kung sakaling ikaw ay subukin, may parang pangit na bagay na dumating sa buhay mo, ikatututo mo yun. Diba? Merong mabuting bagay pa rin na purpose ang Diyos doon. Kaya sabi niya, all things work together for good to them that love God. Kaya kung nagsisiibig ka sa Diyos, lahat ng bagay ay nagkakalakip-lakip na mabuti sa mga nagsisiibig sa Kanya. So, God bless you all, mga kapatid. Guided tayo. Leadership ng Holy Spirit. Amen. Siya ang nagli-lead sa atin. Siya ang namumuna sa atin. Let the Spirit move. Diba? Sa ating kalagitnaan. Pag yun ang ginawa natin, mapiplease natin siya. Can you say amen? Hallelujah! Kaya purihin ang ating Panginoon ngayong gabi. May kahilingan tayo, mga prayer request po, ay pwede po natin yung ipasa dito. Amen. Sabi ng iba, pag magpe-pray na raw, napuputol. Muna natin gagalawin yan. Kasi may sumasabay pala. Pag nagpe-pray tayo, sumasabay din sila sa prayer. Kaya kumpletohin natin itong ating service. Tumayo po tayo habang naghahanda sa awit at pagpupuri. Prayer request po, recovery ni Johan sa pagsusuka at pagtataki. Okay, so pag-pray po natin si Johan, no, anak ni Brother Alec. Any prayer request pa po? Meron pa po ba? Mga kapatid na kahilingan? Okay, so mawit tayo ng panambahang pagpupuri. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Praise Him, worship Him. We light up the skies and clearly see things that are to be. Amen. Hallelujah. No matter what time may come, Amen. no matter what happens to this world, our wings will lead us high. Let us fly above the heaven, Glory. leaving all this world behind. Let us fly so high. Amen. We will meet the Lord in the sky. Glory. Like an angel, Amen. leading in fleets and trust of sweets, and leading to all things. Amen. And lead us to all things. Leaving with her and locked in a cage, and find his way out to his Amen. and fly above and fly. I can fly Beyond the heaven. Yes, Lord. leaving Hallelujah. this world behind.
Hallelujah. Let's pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong mga word of comfort, sa mga promises mo, sa iyong mga bride. Hallelujah. Sa great privilege na binigay mo sa amin, karapatan. Hallelujah na magsalita kami sa iyo. Hingin ito ng may pananampalataya. Lord God, hallelujah, na yun palang aming karapatan sa iyo, Panginoon. Lahat ng mga bagay na ito sa kagalingan, sa pagpapala. Salamat sa lahat ng ito, Panginoon. Kaya tinataas namin ang kagalingan ni Joan sa pagtatahi at pagsusuka, pagkalobo po sa bata ang kanyang complete healing. Grant it, O Lord, hallelujah, kami nagkakaisa, nahilingin ito sa iyong pangalan, at kamtin ang kagalingan na ito, hallelujah, in the mighty name of Jesus Christ. At sa bawat isa pa sa amin na uuwi sa iba't iba naming dako sa tahanan, nawiin mo pong lahat ng mga sagabal, hallelujah, sa aming mga daranan, ang pag-iingat mo at gabay ang sumaming lahat. Purihin ka, Panginoon, hallelujah, glory to your name, hallelujah, in Jesus' wonderful name we pray, amen and amen. At magsabi ng amen. Hallelujah, so tapos na po ang ating gawain, at wag po tayo magsabay-sabay sa paglabas. God bless you all. See you on Sunday.